Diyos ng Digmaan Azura Kabanata 401, Insider ng Mysterious Palace Hall. Matapos iligtas ang Flaming Yellow Devil Tortoise, si Xingju at Xiaolong ay nagmamadaling bumalik sa Azura Palace kasama ang Flaming Yellow Devil Tortoise. Sa pagbabalik, sinabi nila sa Flaming Yellow Devil Tortoise ang lahat ng nangyari. Sinabi rin ng Flaming Yellow Devil Tortoise kina Xingju at Xiaolong tungkol sa nangyari noong araw na iyon. Lumalabas na ang pagsabog noong araw na iyon ay hindi sanhi ng Flaming Yellow Devil Tortoise, kundi dahil sa natal spiritual artifact nito. Ang naging sanhi ng pagsabog ay hindi ang Flaming Yellow Devil Tortoise, ngunit ang spiritual artifact na sumunod sa Flaming Yellow Devil Tortoise sa loob ng libu-libong taon. Bukod dito, ang lakas ng Flaming Yellow Devil Tortoise ay hindi nasira ng Profound Comprehension Ghost Phoenix, ngunit sa pamamagitan ng sarili nitong selyo. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Flaming Yellow Devil Tortoise ay hindi bumalik sa kanyang orihinal na anyo kahit na ang lakas nito ay lumala ng husto. Ang dahilan kung bakit ito ginawa ay upang protektahan ang buhay nito mula sa hukbo ng Beast City. Pagkatapos ng lahat, ang Flaming Yellow Devil Tortoise ay malubhang nasugatan sa oras na iyon. Bilang master ng Profound Comprehension Ghost Phoenix, alam na niya na kung mayroon pa siyang lakas, gagawin ng Profound Comprehension Ghost Phoenix ang lahat para sirain ang kanyang lakas. Gayunpaman, tinatakan niya ang kanyang lakas ng isang sinaunang lihim na pamamaraan na kahit ang Profound Comprehension Ghost Phoenix ay hindi makikita. Hanggat tiniis niya ang pagpapahirap ng Profound Comprehension Ghost Phoenix, muli niyang makikita ang liwanag ng araw. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na darating ang araw na iyon ng ganoon kabilis. Xingju, dahil darating ang kalamidad, at magkakaroon ng isang malaking digmaan pagkatapos nito, ang pinakamahalagang bagay ay pagbutihin ang lakas ng Azura Palace bago ang kalamidad. Dahil pagkatapos ng malaking kalamidad, ang bawat puwersa ay gustong makuha ang banal na bato. Kahit na ikaw, ang Demon Refinement Race at ang Sacred Dan Race ay kayang talunin ang malalim na palasyo at ang Beast City, pagkatapos talunin ang malalim na palasyo at ang Beast City, ito hindi maiiwasang magkaaway ang dalawang lahi sa iyo dahil sa kanilang sariling interes. Sa makatuwid, ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang maghanap ng paraan para mapahusay ang lakas ng Azura Palace. Sa tingin ko ay dapat mong dalhin ang Earth Devouring Tiger sa Heavenly Spirit Clan sa lalong madaling panahon. Kung mabawi ng Earth Devouring Tiger ang kanyang lakas, kung gayon ang Azura Palace ay magkakaroon ng isa pang bagay na maaasahan. Pagkatapos bumalik sa Azura Palace, sinabi ng Devil Profound tungkol kay Xingju. Ha? Senior Yan Huang, gusto mo bang sumama sa akin this time? Tanong ni Xingju. Ang Yan Huang Demon Turtle ay nanirahan sa Chanwo Continent sa loob ng libu-libong taon, at lubos na pamilyar sa halos lahat ng lugar sa kontinente. Nakapunta na rin siya sa Heavenly Spirit Tribe dati. Kung pinamunuan niya ang paraan, ito ay magiging napaka-convenient. Natatakot ako na hindi kita makakasama sa pagkakataong ito. Ang sinaunang selyo sa aking katawan ay madaling mabuklod, ngunit mahirap tanggalin. Bukod dito, kapag mas mabilis kong binubuksan ito, mas mabuti. Ang mga hakbang sa pag-unsiling ay komplikado, at kailangan kong umasa sa aking sarili upang masira ang bawat isa. Hindi ako maaaring umasa sa panlabas na tulong, kung hindi, ito ay magdaragdag lamang ng kahirapan sa pag-unsiling. Base sa kasalukuyang estado ng selyo, natatakot ako na hindi mo ito masira ng ilang taon. Natatakot ako na hindi kita matulungan sa kalamidad na ito. Kaya ako gusto mong mabawi ang lakas ng Earth Devouring Spirit Tiger sa lalong madaling panahon. Walang magawang umiling ang Yan Huang Demon Tortoise. Ilang taon. Matapos marinig ang mga salita ng Yan Huang Devil Tortoise, biglang may naisip si Xingju at nakangiting sinabi. Senior Yan Huang, kung talagang balak mong sirain ang selyo, maaaring hindi mo na kailanganin ng ilang taon. Maaari kang magtagumpay sa loob ng isang taon. I know my own body the best. Imposible ang isang taon. Nakangiting sabi ng Yan Huang Demon Turtle. Hehe, Senior Yan Huang, hindi mo alam na may sinaunang guho sa Fenghuami City. Ang pagkawasak na iyon ay naglalaman ng kapangyarihan ng oras, na maaaring magpabagal sa daloy ng oras. Ang pananatili sa espasyong iyon ng ilang araw ay katumbas ng isang araw sa labas. Kung tatanggalin ni Senior Yan Huang ang selyo doon, maaari kang magtagumpay sa wala pang isang taon. Nakangiting paliwanag ni Xingju. Mayroon talagang isang mahiwagang lugar. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang mukha ng Yan Huang Devil Tortoise ay napuno din ng pagtataka. Iyon ay dahil hindi pa siya nakarinig ng ganitong mystical relic dati. Habang ang Yan Huang Devil Tortoise ay nasa estado ng pagkabigla, dinala siya ni Xingju sa pagkawasak na maaaring makapagpabagal sa daloy ng oras. Ngayon, sa wakas ay nakilala ng Yan Huang Devil Tortoise ang Earth Devouring Spirit Tiger, si YT. Dahil sa espesyal na pagkakakilanlan nina Su Lin at YT, hindi nila natulungan si Xingju na pamahalaan ng Azura Palace. Sa makatuwid, sila ay nanatili sa pagkawasak upang linangin. Ngayon, naabot na ni YT ang Mid-Level Combat Emperor, at naabot na nito ang threshold ng High-Level Combat Emperor. Ang batang babaeng ito ba ang bagong master ng Earth Devouring Spirit Tiger? Ang espiritual na kapangyarihang ito ay talagang pambihira. Nakangiting sabi ng Yan Huang Devil Tortoise habang nakatingin kay Su Lin na namula nang makita si Xingju.
Earth Devouring Spirit Tiger. Anong Earth Devouring Spirit Tiger? Matapos marinig ang mga salita ng Yan Huang Devil Tortoise, si Xiao Bai, na nakatayo sa tabi ni Su Linier, ay namangha. Sa pagsasalita tungkol sa mga Panginoon, si Su Linier lamang ang kanyang Panginoon. Bukod sa kanya, si Su Linier ay walang ibang espiritual na hayop. Sa makatuwid, malinaw na ang Earth Devouring Spirit Tiger ang tinutukoy niya. Gayunpaman, kahit siya ay hindi alam na mayroon siyang ganoong pangalan. Dahil sa mga walang kwentang bagay, walang oras si Xingju para sabihin kina Su Linier at YT ang tungkol sa apat na Divine Beast. Siyempre, ang Earth Devouring Spirit Tiger ay ikaw. Kahit na ang iyong lakas ay nabawasan ng husto at ang iyong hitsura ay sumailalim sa isang malaking pagbabago, ang iyong chi ay hindi mapag-aalinlanganan. Nakangiting sabi ng Yan Huang Devil Tortoise habang hinahaplos ang kanyang mahabang balbas. Kuya Xingju, sino ang matandang lolo na ito? Bakit niya sinabi na si YT ang Earth Devouring Spirit Tiger? Sa sandaling ito, si Su Linier, na matagal nang hindi nagsasalita, sa wakas ay hindi naiwasang magtanong kay Xingju. Si YT ang pinakamahalagang kasama niya. Sa kanyang alaala, lumaki si YT kasama niya. Gayunpaman, mula sa mga salita ng Yan Huang Devil Tortoise, naramdaman ni Su Linier na kilala ng Yan Huang Devil Tortoise si YT. Nang marinig ang tanong ni Su Linier at nakatingin sa nagtatakang tingin ni YT, sinabi ni Xingju kay Su Linier at YT ng detalyado ang nangyari. Matapos malaman ang lahat, ang ekspresyon ni Su Linier ay naging medyo madilim. Bagaman sa kanyang alaala, hindi pa siya nakakita ng sinuman mula sa Heavenly Spirit Tribe. Gayunpaman, ang mga emosyon na nagmula sa kanyang kadugo ay nagpalungkot sa kanya nang malaman niya na ang Heavenly Spirit Tribe ay maaaring nahaharap sa isang sakuna. Kuya Xingju, gusto kong bumalik sa Heavenly Spirit Tribe ngayon. Bigla, dahan-daang itinaas ni Su Linier ang kanyang ulo at sinabi kay Xingju na may tame-time na ekspresyon. Nang makita ni Xingju ang kasalukuyang hitsura ni Su Linier, natigilan din siya. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya si Su Lin na determinado. Mula dito, makikita na hindi lamang siya naging mas maganda, ngunit ang kanyang ugali ay medyo nagmature na rin. Sige. Matapos matigilan ng ilang sandali, tumango si Xingju para ipahayag ang kanyang pagsang-ayon. Dahil kinailangan ni Xiaolong na iset up ang Great Profound Sky Array kasama ang mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa, tanging sina Xingju, Su Linier, at YT ang pupunta sa Heavenly Spirit Tribe. Upang mapabilis ang kanilang paglalakbay, hinayaan ni Xingju sina Su Linier at YT na manatili sa kanyang storage bracelet habang papunta siya sa lokasyon ng Heavenly Spirit Tribe, ang Myriad Spirit Sacred Lake. Ang Myriad Spirit Sacred Lake ay isa sa mga ipinagbabawal na lugar ng Toiring Heaven Domain. Hindi mabilang na mga kabataan ang dumating upang galugarin ang lawa, na kasing lawak ng dagat, ngunit may kakaibang aura. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay namatay doon. Gayunpaman, alam ng mga eksperto ng mas matandang henerasyon na dating nakatayo sa tuktok ng kontinente kung gaano kadelikado ang Myriad Spirit Sacred Lake. Ito ang base ng Heavenly Spirit Tribe, ang pinakamalakas na kapangyarihan sa kontinente. Ang Myriad Spirit Sacred Lake ay walang hangganan. Patuloy na humahampas ang mga alon sa dalampasigan, ngunit ang kakaiba sa karagatan ay mayroong mahinang bughaw na gas na tumataas mula sa ibabaw ng lawa. May kakaibang aura ang gas. Hindi alam ng mga tagalabas kung ano iyon, ngunit si Xingju, na nakipag-ugnayan kay Su Linier ng Heavenly Spirit Clan, ay nararamdaman na iyon ang kakaibang aura ni Su Linier, ang tinatawag na spiritual aura. Ito rin ay masasabing bloodline power ng Heavenly Spirit Clan. Ang mapusyaw na aswal na aura na ito ay patuloy na tumataas, napakaganda, ngunit lahat sila ay mawawala sa isang tiyak na punto sa hangin. Ito ay isang misteryo sa puso ng maraming tao. Mukhang ang lugar kung saan nawala ang spiritual chi ay kung saan nakatago ang domain ng Heavenly Spirit Tribe. Tumayo si Xingju sa kalangitan at tumingin sa espiritual na chi na patuloy na dumadaloy sa kanyang tabi bago biglang nawala. Hindi niya maiwasang mapangiti. Soul Devouring Token, go! Biglang itinaas ni Xingju ang kanyang braso at ang Soul Devouring Token, na naglalaman ng kanyang spiritual strength, ay bumaril sa kalangitan. Emph. Nang ang Soul Devouring Command Token ay pumasok sa himpapawid, ang langit ay namimilipit. Pagkatapos, lumitaw ang isang malalim na asul na pasukan ng Spirit Formation. Nandito talaga. Nang lumitaw ang pasukan sa Spirit Formation, bahagyang ngumiti si Xingju. Pagkatapos, tumalon siya pasulong, naging isang sinag ng liwanag habang bumaril siya sa Spirit Formation. Matapos makapasok si Xingju, ang pasukan ng Spirit Formation ay agad na nawala, at ang kalangitan sa itaas ng Myriad Spirit Sacred Lake ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Ang tirahan ng Heavenly Spirit Tribe ay isang malaking barrier space. Ang espasyong ito ay masasabing may sariling mundo. Ang ganitong malalim na spatial na pamamaraan ay nangangailangan ng ilang combat emperors upang itayo ito sa loob ng daan-daang taon. Makikita na ang lakas ng Heavenly Spirit Tribe ay hindi dapat maliitin. Napakalaki ng barrier space kung saan naninirahan ang Heavenly Spirit Tribe. Ang mundong ito ay masasabing puno ng lahat ng uri ng mga bagay, kabilang ang lahat ng uri ng kakaibang hugis ng sinaunang kagubatan.
Sa sandaling iyon, sa isang malalim na sinaunang kagubatan, isang figure ang biglang lumitaw mula sa manipis na hangin. Si Xingju iyon. Ang laking espasyo. Matapos makapasok sa espasyong ito, agad na inilatag ni Xingju ang kanyang espiritual na lakas. Gusto niyang malaman kung gaano kalaki ang espasyong ito at kung mayroong sinuman mula sa Heavenly Spirit Tribe o anumang iba pang anyo ng buhay. Ngunit nang mag-imbestiga si Xingju, nabigla siya nang matuklasan na kung gaano kalaki ang espasyong ito, hindi niya maramdaman ang laki ng kagubatan. Dapat malaman ng isang tao na ang espiritual na enerhiya ni Xingju ay napakalakas, at ang lugar na masakop nito ay nakakatakot. Ngunit hindi man lang nito masakop ang buong kagubatan. Kaya, makikita kung gaano kalawak ang espasyong ito kung nasaan ang Heavenly Spirit Clan. Kalimutan mo na, titingin-tingin lang akong sa paligid. Pagkatapos ng walang bungang investigasyon, tumalon si Xingju at mabilis na lumipad sa isang tiyak na direksyon. Dahil hindi niya alam kung ano ang nangyari sa Heavenly Spirit Clan, at hindi niya alam kung anong mga panganib ang nakatago dito, sinimulan ni Xingju na itago ang kanyang aura. Hindi siya lumipad sa langit, bagkus ay mabilis siyang naglakbay sa kagubatan. May tao dito. Itong aura. Ito ay ang Heavenly Spirit Tribe. Ngunit pagkatapos na tumawid si Xingju sa kagubatan sa isang maikling sandali, bigla niyang naramdaman ang dalawang aura na mabilis na bumabagtas sa hindi kalayuan. Higit pa rito, malinaw na naramdaman ni Xingju na hinahabol ng isa sa kanila ang isa pa. Pero nagkaroon sila ng pagkakapareho. Pareho silang may aura ng Heavenly Spirit Tribe. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 402, pagpunta sa Heaven Spirit Clan. Sa isang madilim na asol na puno ng kahoy at maaliwalas na mga dahon, ang ganitong uri ng sinaunang puno, na bihirang makita sa labas ng mundo, ay talagang isang napakagandang pag-iral. Kapag ang ganitong uri ng sinaunang puno ay umabot ng 10-10 milyong milya, ito ay bubuo ng magandang tanawin na magpapalala sa sinuman sa isang sulyap. Whoosh, whoosh. Biglang, dalawang figure ang sumugod sa kagubatan sa sobrang bilis. Napakabilis nila kaya nawala sila sa isang kisap mata. Ang nasa harap ay isang binata na nakasakay sa isang dark gray na higanteng lobo. Ang higanteng lobo na ito ay hindi isang mabangis na hayop o isang mahiwagang hayop. Ito ay dahil sa napakaganda ng katawan nito na imposibleng iugnay ito sa isang mabangis na mahiwagang hayop o mabangis na hayop. Ito ang pinakamarangal sa mga espiritual na hayop. Ang lakas ng binata ay hindi maarok, ngunit ang lakas ng espiritual na hayop na ito ay nasa antas ng isang mid-level combat king. Ang lahat ng ito ay salamat sa espiritual na hayop na ito na siya ay nakapaglakbay sa ganoong bilis. Brat, huwag mo nang isipin ang pagtakas ngayon. Sakto namang basang-basa na sa pawis ang mukha ng binata at nakatingin sa daanan sa harap niya habang patuloy na lumilingon sa likod, isang malakas na dagandong ang umalangaw sa hindi kalayuan sa likuran niya. Ito ay isang medyo may edad na matipunong lalaki na nakasakay din sa isang espiritual na hayop. Ang espiritual na halimaw na sinakyan ng matipunong lalaking ito ay nasa antas talaga ng isang high-level combat king, na isang antas na mas malakas kaysa sa binata. Kaya naman, kasalukuyan niyang hinahabol ang binata at napapapikit. Senior, ikaw at ako ay parehong mula sa Heavenly Spirit Clan. Bakit kailangan mong maging masungit? Nang makitang malapit na siyang maabyutan ay napuno ng takot ang mukha ng binata. Huwag mong subukang kunin ang pakikipagkamag-anak sa akin. Mga traidor lang kayo ng Heavenly Spirit Clan. Dapat mawala na kayo sa mundong ito. Hindi man lang pinakinggan ng matipunong lalaki ang pakiusap ng binata. Sa halip, ang kanyang mukha ay puno ng layuning pagpatay. Mamatay. Sa sandaling ito, ang matipunong lalaki ay biglang pumutok sa kanyang palad. Isang maitim na berdeng palad ang pumutok ng paputok patungo sa likod ng binata sa napakabilis na bilis. Sa ganoong distansya, kasama ang katotohanang magkaiba ang antas nilang dalawa, walang paraan ng binata para makaiwas sa atake ng matipunong lalaki. Nanlaki lang ang mga mata niya at pinagmamasdan ang pag-atake sa kanya. Buzz. Gayunpaman, nang maisip ng binata na mamamatay na siya, biglang lumitaw ang isang figure. Nang walang anumang babala o paggalaw, para siyang laging nakatayo doon. Nagpakita siya na parang multo. Uchi. Pagkatapos noon ay biglang iniunat ng lalaki ang kanyang palad at marahang hinawakan ang papasok na print ng palad. Ang print ng palad na naglalaman ng sapat na lakas para patayin ang binata ay pilit na nadurog sa pagkakahawak nito. Wala man lang tunog ng pagsabog na dapat nangyari. Tanging tipak ng berdeng usok lamang ang nakikitang tumataas mula sa puwang ng kanyang mahigpit na nakakuyom na palad. Ang taong gumawa ng hakbang ay, syempre, si Xingju. Hindi ba medyo hindi makatwiran para sa isang may sapat na gulang na ay bully ang isang bata? Matapos durugan ni Xingju ang pag-atake sa harap ng gulat na mga tingin ng dalawa, hindi niya maiwasang ngumiti sa matipunong lalaki. Whoosh! Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ng matipunong lalaki. Nagmamadali siyang tumalikod at nagsimulang tumakas sa kailaliman ng kagubatan. Gusto mong umalis? Hindi ganoon ka-simple. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Xingju ay hindi nagbago kahit kaunti sa mukha ng matipunong lalaki na tumakas. Sa halip, isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Pagkatapos noon, gumawa ng grabbing motion ang kanyang palad, at isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang lumabas mula sa kanyang palad. Whoosh whoosh whoosh.
Sa sandaling ito, umihip ang malakas na hangin sa lahat ng direksyon. Pati ang mga sinaunang puno na libu-libong metro ang taas ay yumanig ng husto. Hindi mabilang na mga dahon at graba ang sumayaw sa kagubatan. Nakatakot. Anong klaseng kapangyarihan ito? Sa pagharap sa bagyong dulot ni Xingju, ang binata ay nagmamadaling nagtago sa likod ng isang malaking puno. Magkagayunman, ang marahas na mga dahon at graba ay patuloy na nabubulok sa kanyang katawan, napilit na tinatakpan ng kanyang mga braso ang kanyang mukha. Ito ay dahil ang mga dahon at graba na dati ay normal ay hindi na normal sa ilalim ng impluwensya ng bagyo. Sila ay simpleng katawan ng enerhiya na maihahambing sa mga kasanayan sa milyar. Hindi, tulong, tulong. Nang gumalaw ang bagyong dulot ni Xingju, narinig ang sobrang takot na sigaw. Pagkatapos, lumitaw ang dalawang figure at malungkot na nahulog sa lupa sa tabi ni Xingju. Sila ang matipunong tao at ang kanyang espiritual na hayop. Gayunpaman, sa sandaling ito, parehong nawalan ng lakas ang matipunong lalaki at ang espiritual na hayop. Hindi sila makagalaw dahil lahat ng tungkol sa kanila ay tinatakan ni Xingju. Gulp. Kung titingnan ng pambihirang paraan ng pagbitay, hindi napigilan ng kabataan na malunok ang isang subo ng laway. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha, na hindi pa kumukupas mula sa kanyang hindi pa gulang na mukha, ay napuno na ng pagkabigla. Salamat sa pagligtas sa akin. Matapos mabigla saglit, tuluyang nanambalik ang binata. Pagkatapos, yumuko siya patungo kay Xingju. Bagamat ang kanyang espiritual na hayop ay may lakas ng isang mid-level na combat king, siya ay binata lamang sa paligid ng edad na 15, katulad noong unang umalis si Xingju sa pamilya Xing. Sa edad na ito, maaari lamang siyang ituring na isang bata. Ang isang bata ay natural na medyo mahiyain kapag kaharap ang isang makapangyarihang eksperto. Siyempre, hindi naman ganito si Xingju noon. Kehe, ikaw si Suken di ba? Bahagyang ibinaba ni Xingju ang kanyang katawan at nagtanong na may magiliw na ngiti. Oo, ako si Suken. Ano ang pangalan mo, kuya? Parang hindi pa kita nakita sa klan dati. Dahil napakalakas mo, dapat sikat ka. Sa pagharap sa palakaibigang ugali ni Xingju, ang mahiyain na puso ng binata ay naging mas mabuti. Kehe, hindi kasi ako galing sa Heavenly Spirit Clan. Pinaikit ni Xingju ang kanyang mga mata at tapat na sinabi. Ano? Kuya, hindi ka galing sa Heavenly Spirit Clan. Paano ito posible? Bukod sa Heavenly Spirit Clan, walang ibang makapasok sa lugar na ito. Napuno ng hindi makapaniwala ang blangkong mukha ng binata. Nang makita ito, maikling ipinaliwanag ni Xingju sa kabataan kung paano siya nakapasok sa espasyong ito. Tinanong din niya ang kabataan kung bakit gusto siyang patayin ng matipunong lalaki, na mula rin sa Heavenly Spirit Clan. Pagkatapos ng ilang pag-unawa, sa wakas ay nalaman ni Xingju na ang Heavenly Spirit Clan ay nahati sa dalawang kampo. Ang isang kampo ay ang dating punong tanggapan ng Heavenly Spirit Clan, Heaven Spirit Palace, na siyang puwersa ng maskuladong lalaki na humabol sa binata. Nakatira ang grupo ng binata sa isang kampo sa kailaliman ng kagubatan. Iyon ang kanilang punong tanggapan. Mahigit 10 taon nang naglalaban ang dalawang puwersa, ngunit mas malakas ang Heaven Spirit Palace. Kung hindi dahil sa kakaibang pormasayon sa kailaliman ng kagubatan, maaaring matagal nang nawasak ang angkan ni Suken. Iyon lang ang alam ng binata tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Heavenly Spirit Clan. Kung bakit naging ganito, hindi siya masyadong sigurado. Sinabi lang sa kanya ng mga tao sa klan na huwag umalis sa kampo, at maging mas maingat sa mga tao mula sa Heaven Spirit Palace. Bagamat hindi alam ng binata, maaaring hulaan ni Xingju ang isa o dalawa. Ito ay dahil ang dibisyon ng Heavenly Spirit Clan ay malamang na nangyari bago umalis sina Su Linier at Xiaobai sa clan. Si Su Linier ay nawala rin ang kanyang mga alaala sa pagkabata noong panahong iyon, at si Xiaobai ay nasugatan din ng husto sa oras na iyon. Gayunpaman, upang malutas ang mga pagdududa sa kanyang puso, nagpa siya pa rin si Xingju na sumama sa binata sa kanilang kampo at alamin ang tungkol sa sitwasyon mula sa mga matatanda ng angkan. Napakalaki ng kagubatan. Kung mag-isa ang binata pabalik sa kampo, aabutin siya ng hindi bababa sa 2 araw. Gayunpaman, sa pangunguna ni Xingju, inabot lamang siya ng 2 oras upang makarating sa kampo. At iyon ay sa normal na bilis ni Xingju. Kung alam ni Xingju ang eksaktong lokasyon at direktang nagbukas ng spatial tunnel, maaaring maabot nila ang kampo sa isang iglap. Pagdating nila sa labas ng tinatawag na kampo, malinaw na naramdaman ni Xingju ang kakaibang hadlang. Ang hadlang ay mas parang isang maze. Kung hindi makalusot sa harang ang isa, tiyak na makulong sila sa loob. Gayunpaman, alam ng binata ang paraan upang makalusot sa hadlang. Sa huli, gumamit siya ng kakaibang pamamaraan para dalhin si Xingju sa kampo ng Heavenly Spirit Clan. Sa labas ng pormasayon ay isang walang hangganang sinaunang kagubatan. Gayunpaman, pagkatapos na dumaan sa pormasayon, nakarating sila sa isang kahangahangang lungsod. Sa pinakakaunti, ito ay mas napakarilag kaysa sa ilan sa mga disenteng lungsod sa Toireng Sky Domain. Mula dito, makikita na ang Heavenly Spirit Clan ay tunay na karapat-dapat na maging isang marangal na angkan sa mga sinaunang angkan. Mayroon silang natatanging pakiramdam ng aesthetics pagdating sa arkitektura. Sa loob ng hindi gaanong malaking lungsod na ito, maraming mga figure ang gumagala.
Lahat sila ay may disenteng hitsura, at lahat sila ay naglalabas ng marangal na aura. Higit sa lahat sila ay sinundan ng magagandang espiritual na hayop. Gayunpaman, nang pumasok si Xingju sa tinatawag na kampo, maraming mapagbantay na tingin ang itinuro sa kanya. Lahat sila ay mula sa Heavenly Spirit Clan. Si Xingju ay gumawa ng magaspang na pagtatansya at nalaman na mayroong libu-libong tao mula sa Heavenly Spirit Clan sa kampong ito. Gayunpaman, hindi sila masyadong malakas. Karamihan sa kanila ay workings lamang. Suken, saan ka nagpunta? Bakit ngayon ka lang bumalik? Biglang may narinig na boses ng lalaki. Kasunod nito, ang ilang lalaking nakasakay sa isang gintong balahibo na leon ay lumapit kay Xingju. Sa sandaling ito, ang 12-dosenang mga lalaki ay hindi pa masyadong matanda. Hindi sila mas matanda kay Xingju. Gayunpaman, ang kanilang mga espiritual na hayop ay nasa War Emperor realm. Ang nagsalita ay kahit isang high-level War Emperor. Kung tutuusin sa paraan ng pananamit ng mga lalaking ito, halatang may espesyal silang katayuan sa kampo na ito. Nang makita ni Suken ang mga taong ito, namutla ang kanyang mukha. Kitang-kita kung gaano siya kitakot sa kanila. Sino itong katabi mo? Bakit hindi ko siya nakita kanina? Sa sandaling ito, biglang ibinaling ng lalaking namumuno sa grupo ang matalim na tingin kay Xingju na nasa tabi ni Suken. May mali. Nasaan ang iyong espiritual na hayop? Hindi ka galing sa Heavenly Spirit Clan. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ng lalaki. Habang nagsasalita siya, kumilos siya na para bang sasalakayin niya si Xingju anumang oras. Kasabay nito, ganoon din ang ginawa ng 12-dosenang mga lalaki sa likod niya. Kuya, hindi siya masamang tao. Salamat lang sa kanya na iniligtas niya ako. Kung hindi, hindi na ako makakabalik. Nang makitang gustong salakayin ng 12-dosenang mga lalaki si Xingju, natakot si Suken kaya nagmadali siyang magpaliwanag sa sarili. Sa mga sandaling ito, wala na siyang pakialam sa parusang matatanggap niya kapag siya ay biglaang maglakad-lakad. Ang tanga mo, baka isa siyang especially iyan na pinadala ng Heavenly Spirit Palace. Ang lalaki ay ganap na hinamak ang mga salita ni Suken. Habang nagsasalita siya, naghanda siyang salakayin si Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 403, Split. Kuya, napakabuting tao talaga ng kuya na ito. Maniwala ka sa akin. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang figure ni Suken ay talagang lumukso at dumating bago si Xingju. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at ang kanyang mukha ay puno ng hindi matitinag na determinasyon. Suken, nililigawan mo ba si kamatayan? Nang makita ang mga kilos ni Suken, lalo pang nagalit ang lalaki. Itinaas niya ng mataas ang kanang kamao at nagmukhang handa siyang salakayin si Suken. Gayunpaman, ang kanyang nakataas na kanang kamao ay hindi damapo kay Suken. Suken, hindi dapat makialam ang isang bata sa mga usapin ng matatanda. Dahil ang taong ito ay gustong makipag-spar sa akin, kasalanan ko kung hindi ko ito tatanggapin. Gayunpaman, nang lumitaw si Suken na hamarang sa harap ni Xingju, marahang iwinagayway ni Xingju ang kanyang braso at hinaranggan si Suken sa likod niya. Kasabay nito, ang bahagyang singkit niyang mga mata ay tumingin sa 12-dosenang mga lalaki na may mga espadang nakabunot at puno ng galit ang mga mukha. Mabuti. Kung gusto mong mamatay, tutuperin ko ang gusto mo. Nang makita ito, ang 12-dosenang mga lalaki ay hindi nag-atubili. Kasunod ng isang paputok na dagandong mula sa lalaking nangunguna, ang iba't ibang napakarilag at malalakas na pag-atake ay nagsimulang sumabog patungo kay Xingju. Ang biglaang eksenang ito ay nakatawag din ng atensyon ng mga tao sa paligid. Boom 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 boom. Ilang pag-atake ang dumating sa isang iglap. Sa isang iglap, mabilis na kumalat ang malalakas na energy ripples na parang mga paputok. Marami sa mga mahihinang miyembro ng Heavenly Spirit Clan ang natakot kaya nagmamadali silang umiwas. Sa pinagsamang pag-atake ng Guard Captain at sa 12-dosenang mga miyembro ng Guard Squad, siguradong patay ang taong iyon, tama ba? Napakalakas talaga ng pag-atake nila. Baka naman spy talaga ang taong yun. Sa pagtingin sa mga alon ng enerhiya na patuloy na kumakalat, ang mga nakapaligid na miyembro ng Heavenly Spirit Clan ay nagpatuloy sa pagtalakay. Sa sandaling ito, ang kanilang mga tingin ay matatag na iginuhit sa gitna ng mga alon ng enerhiya dahil ito ang lugar kung saan dating nakatayo si Xingju. Captain, sa ganoong pag-atake, magiging maayos kaya si Little Ken. Siya ang iyong nakababatang kapatid. Sa sandaling ito, dumating ang isang gwardya sa likuran ng lalaking nangunguna na may medyo nag-aalalang ekspresyon. Tumulong talaga itong brat na ito sa isang outsider. Buti na lang hayaan siyang maghirap ng konti. Malamig na ngumuso ang lalaking nangunguna. Ang kanyang mukha ay puno ng ayaw, ngunit ang kanyang tingin ay nagpahayag ng ibang kahulugan mula sa kanyang tono. Nag-aalala ito. Buzz. Biglang bumagsak ang isang malakas na unos. Napakalakas ng bagyo kaya napilitan ang 12-dosenang mga gwardya na paulit-ulit na umatras. Tinakpan nila ang kanilang mga mukha ng kanilang mga braso at ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi paniniwala. Ang mga nakapaligid na angkan ng Heavenly Spirits ay mas nagulat, at may gulat pa sa kanilang mga mukha. Sa ilalim ng pagwawalis ng unos, ang nagngangalit na enerhiyang ripples mula noon ay ganap na nawala. Sa sandaling ito, lumitaw din ang figure ni Xingju. Sa sandaling ito, nakatayo pa rin si Xingju sa kanyang orihinal na lugar. Hindi siya gumagalaw kahit isang pulgada.
Tsaka wala man lang kahit kititing na pagbabago sa mukha niya. Wala man lang kahit kititing na alikabok sa mukha niya. Malinis pa rin ang itsura niya gaya ng dati, na parang walang kinalaman sa kanya ang energy ripple kanina. Si Suken, na nagtatago sa likod niya, ay ganoon din. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang immature na mukha ay puno ng pagtataka at pagkabigla. Iyan lang ba? Pinalaki ni Xingju ang halos 12 ng mga gwardya ng angkan ng Heavenly Spirit, na kumikilos sa nakakatakot na paraan kanina, ngunit ngayon ay may mga mukha na puno ng gulat, at sinabing may mahinang ngiti. Boom! Nang makita ito, binawi ng pinuno ng mga gwardya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang talisman ng komunikasyon. Matapos itong durugan, isang malaking hadlang ang lumitaw sa itaas ng grupo ni Xingju. Buzz! 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 Pag-ilog ang hugis ng hadlang, parang asul na buwan na tumatakip sa kalangitan. Pagkatapos noon, daan-daang figure ang lumabas mula sa barrier at dumaong sa paligid ng Xingju, mahigpit na nakapalibot kay Xingju. Ang mga taong iyon ay nakasuot ng parehong damit tulad ng ilang mga gwardya, at lahat sila ay mga war emperors. Maliwanag, sila rin ay mga bantay ng angkan ng Heavenly Spirit. Hindi mo talaga maintindihan ang sitwasyon. Kung ito lang ang mayroon ka, hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang tawagan mo. Walang pakialam na itinoon ni Xingju ang kanyang tingin sa angkan ng Heavenly Spirit na mahigpit na nakapalibot sa kanya, at isang mapait na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi. Hindi maisip ni Xingju na ang Heavenly Spirit Clan, na kilala bilang pinakamalakas na puwersa sa Sky Martial Continent noon, ay maglalabas lamang ng ganoong puwersa pagkatapos ng isang provocation. Ito ay makikita na ang Heavenly Spirit Clan ay tunay na bumagsak. Pagmamayabang ng walang kahihiyan. Ngayon, hahayaan kitang masaksihan ang kapangyarihan ng aking Heavenly Spirit Clan. I-set up ang formation. Nang lumitaw ang mga gwardya na iyon, tila naging mas kumpiyansa ang pinuno ng mga gwardya. Pagkatapos noon, nagpakawala siya ng dagandong at isang nakasisilaw na kinang ang nagsimulang kumurap sa daan-daang figure. Nang matapos ang kinang, nagkaroon ng matinding pagbabago sa hitsura ng mga taong iyon. Sila ay nakasuot ng gintong baluti at may hawak na dominanteng mahabang espada sa kanilang mga kamay. Maging ang kanilang mga figure ay tumangkad, at ang mga spiritual na hayop na nasa paligid nila ay nawala. Espiritual na beast equipment. Sa pagtingin sa mga angkan ng Heavenly Spirit na nagpapakpak ng kanilang mga ginintoang pakpak, nagsalubong ang mga kilay ni Xingju. Iyon ay dahil nakita na ni Xingju si Su Linier na gumagamit ng form na ito dati. Ito ay katulad ng Soul Eater Clan's Soul Explosion, isang malakas na pamamaraan na maaaring magpapataas ng lakas ng isang tao. Ngunit gayunpaman, napakahina pa rin nila kay Xingju, nakakaawa. Swish! 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 Ngunit sa sandaling ito, ang mga bantay ng Heavenly Spirit Clan ay patuloy na lumilibot sa paligid niya. Medyo malalim ang trajectory ng kanilang pag-hover. Kasabay nito, ang kakaibang mga haligi ng liwanag ay lumabas mula sa kanilang mga katawan at bumuo ng isang malakas na lambat sa paligid ng Xingju. Ang enerhiya ng lambat ay medyo nakakatakot. Marahil, kahit isang ordinaryong combat emperor ay kailangang seryosohin ang pag-ataking ito, kung hindi, sila ay mag-awit. Gayunpaman, hindi ito nararapat na banggitin kay Xingju dahil si Xingju ay hindi isang ordinaryong combat emperor. Actually spiritual protection formation ng mga guard. Mukhang seryoso sila. Hindi ko akalain na maaaring pilitin ng isang estranghero ang mga gwardya na gamitin ang pormasyong ito. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay din. Pagkatapos ng lahat, ito ay bihirang makita ang spiritual protection formation na ito. Sa sandaling ito, tinitingnan ng pormasayon na patuloy na nag-iipon ng enerhiya sa paligid ni Xingju, ang mga nakapaligid na clansmen ng Heavenly Spirit Clan ay nagpahayag ng nasasabik na mga tingin habang sila ay puno ng pag-asa. Pagbuo ng espiritual na proteksyon. Bigla, kasabay ng sigaw ng pinuno, ang napakalaking lambat na nabuo ng mga naghahabi ng mga haligi ng enerhiya ay nagsimulang lumiit ng mabilis at si Xingju ay nasa gitna. O hindi. Sa sandaling ito, si Suken, na nagtatago sa likod ni Xingju, ay napuno ng takot. Maging ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Bilang miyembro ng Heavenly Spirit Clan, nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa sa kapangyarihan ng Spiritual Protection Formation. Gayunpaman, ang target ng formation ay siya talaga. Paanong hindi siya matatakot? Sa sandaling ito, naramdaman niya na sila ni Xingju ay tiyak na mamamatay dahil ito ay isang pormasayon na maihahambing sa kapangyarihan ng isang combat emperor. Sirain. Gayunpaman, ang gayong napakalakas na pormasayon ay hindi man lang dapat banggitin sa mga mata ni Xingju. Kinuyam niya ang kanyang kanang kamay sa isang kamao at inihagis ang isang suntok patungo sa walang laman sa itaas niya. Ang espasyong ito ay nagsimulang gumuho at magkawatak-watak. Hindi mabilang na malalalim na spatial crack ang lumitaw at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nanginig ng husto. Kasabay ng nakakatalim na tunog, ang Spiritual Protection Formation na mahigpit na bumabalot sa Xingju ay ganap na winasak ni Xingju. Sa sandaling ito, lahat ng naruroon, maliban kay Xingju, ay may mga ekspresyon ng pagtataka sa kanilang mga mukha. Iyon ay dahil si Xingju ay hindi mahahalata na nailipat ang kanyang kapangyarihan bilang isang combat emperor sa lahat ng tao sa nakaraang pag-atake. Combat emperor, siya.
Siya ay talagang isang combat emperor. Takbo. Takbo. Bilis, pumunta ka at tawagan ang mga matatanda. Bilis, bilis. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, umalangaw ang hindi mabilang na dumadagandong na sigaw. Sa sandaling ito, ang Heavenly Spirit Clan na nanunood mula sa malayo mula kay Xingju at sa iba pa para manood ng magandang palabas ay mabilis na tumakas na parang mga ibon na nagulat sa tunog ng busog. Tanging ang mga gwardya na gustong tumakas ngunit hindi makatakas ang naiwan habang nakatitig sila kay Xingju ng may komplikadong mga ekspresyon. Kuya, ikaw. Ikaw. Sa pagtingin kay Xingju, na medyo mas bata sa kanyang kapatid, kitang-kita ang pagkabigla sa hindi pagulang na mukha ni Suken. Hindi lang siya makapaniwala na si Xingju, na napakabata pa, ay talagang ekspertong combat emperor. Sinong kaibigan ang dumating sa Heavenly Spirit Clan ko? Sana mapatawad mo kami sa hindi pagtanggap sa iyo ng maayos. Biglang umalangaw sa kalangitan ng isang paputok na dagandong na naglalaman ng mapang api. Kasabay nito, lumitaw ang figure ng isang matanda at dahan-daang bumaba sa harap ng mga gwardya. Pagbati, Panginoong Elder. Nang lumitaw ang matanda, ang mga nakapaligid na gwardya ay nagmamadaling lumuhad sa lupa at magalang na binati siya. Combat Emperor. Sa pagtingin sa Elder sa kanyang harapan, malinaw na naramdaman ni Xingju na ang Elder ay nagtataglay ng lakas ng isang low-level combat emperor. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay bilang isang miyembro ng Heavenly Spirit Clan, ang Elder na ito ay talagang walang anumang espiritual na hayop sa kanyang tabi at ipinakita lamang ang kanyang sariling lakas. Munting kaibigan, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Matapos lumitaw ang matanda, pinalaki niya si Xingju, na nasa harapan niya. Pagkatapos, ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at nagtanong na may magiliw na ngiti. Bagamat napaglabanan ni Xingju ang mga pag-atake ng mga bantay ng Heavenly Spirit Clan, hindi niya sinaktan ng sinuman sa kanila. Sa lakas ni Xingju, kung talagang gusto niyang gumawa ng hakbang, magiging isang piraso ng cake para sa kanya na patayin sila kaagad. Bilang isang combat emperor, natural na masasabi ng Elder na hindi talaga gustong maging kaaway ni Xingju ang Heavenly Spirit Clan at saktan sila, kaya naman napakagalang ng kanyang ugali. Binabati ni Junior Xingju ang senior. Nang makitang napakagalang ng mga nakapaligid na Elder, natural na hindi sila batiin ni Xingju. Mabilis siyang yumuko at ikinuyom ang kanyang mga kamao habang magalang na sagot. Oh, kaya maliit na kaibigan na si Xingju. Nagtataka ako kung bakit napunta ang maliit na kaibigang si Xingju sa aking Heavenly Spirit Clan. Nakangiting tanong ng matanda. Tama, lahat ng ito ay dahil sa kanila. Tumiti si Xingju at iwinagayway ang kanyang manggas. Isang sinag ng liwanag ang sumilay mula sa kanyang storage bracelet at dalawang figure ang lumitaw sa harap ng lahat. Sila ay sina Sulinir at Xiaobai. Ito talaga ang Heavenly Spirit Clan at isang spiritual beast. Napakagandang binibini. Nang lumitaw sina Sulinir at Xiaobai, nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng mga tao. Lahat ng uri ng mga talakayan ay maririnig at maraming mga tingin ng mga kabataang lalaki ang nakalak kay Sulin. Ang kagandahan ni Sulinir ay walang kapantay kahit sa Heavenly Spirit Clan, na puno ng mga gwapong lalaki at magagandang babae. Gayunpaman, kumpara sa karamihan, ang tingin ng matanda ay mahigpit na naakit ni Xiaobai. Ang kanyang matanda na mukha ay puno ng pagkabigla, pananabik at kawalang paniwala. Maging ang kanyang katawan ay hindi maiwasang manginig ng husto. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 404, Fallen Heaven Spirit Clan. Ang Elder ng Heavenly Spirit Clan, Sumo, ay nagbibigay galang sa Panginoong banal na espiritu. Biglang lumuhad sa lupa ang Elder ng Heavenly Spirit Clan at yumuko kay Xiaobai. Ang biglaang pagkilos ng matanda ay nagulat sa mga tao mula sa angkan ng Heavenly Spirit. Panginoong banal na espiritu. Maaari bang? Sa sandaling iyon, lahat ng uri ng mga tandang ay maririnig mula sa karamihan. Gayunpaman, lahat sila ay may parehong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pagkabigla, pagtataka, at hindi paniniwala. Iyon ay dahil naunawaan nila ang katagang Lord Sacred Spirit. Ito ang titulo ng pinakamakapangyarihang spiritual beast bago nahati ang Heavenly Spirit Clan. Anong Panginoong banal na espiritu? Sinulyapan ni Xiaobai si Elder Sumo nang walang pakialam, na parang walang kinalaman sa kanya. Lord Sacred Spirit, talagang buhay ka pa. Bagamat nabawasan ng husto ang iyong lakas, walang pagkakamali ang aura na ito. Mahusay iyon. Kahit na ano, ito ay isang masayang okasyon para sa ating Heavenly Spirit Clan hanggat ikaw ay nabubuhay pa. Emosyonal na nagsalita si Elder Sumo. Sa sandaling iyon, siya, na palaging kalmado, ay nawalan ng katinoan, na nagpakita kung gaano kahalaga ang posisyon ni Xiaobai sa Heavenly Spirit Clan. Hindi kaya ikaw ang prinsesa. Biglang lumipat ang tingin ni Elder Sumo kay Sulinir, na nasa tabi ni Xiaobai. Matapos suriin siya saglit, mas lalong tumindi ang pananabik sa mukha nitong may edad na. Aking kamahalan. Sa sandaling iyon, ang mga salita ni Elder Sumo ay nagdulot ng panibagong kaguluhan sa karamihan. Sa sandaling iyon, ang mga nanunood mula sa Heavenly Spirit Clan ay tumingin kay Xiaobai, Sulinir, at maging si Xingju sa likod nila sa isang ganap na kakaibang liwanag. Kahit na ang mga hindi nakakaalam ng kwento sa loob ay mararamdaman ang espesyal na katayuan nina Sulinir at Xiaobai mula sa mga aksyon ni Elder Sumo at kung paano niya sila hinarap.
Gayunpaman, kumpara sa karamihan, ang mga gwardya na sumalakay kay Xingju kanina ay may mga nakakahiya na ekspresyon. Hindi nila inaasahan na ang taong tinuring nila bilang isang especially iya ay talagang ang taong nagbalik sa pinakamahalagang tao sa Heavenly Spirit Clan, ang Lord Sacred Spirit, at ang prinsesa. Ako. Napaatras si Sulinir at nalilito kung ano ang gagawin nang batiin siya ni Elder Sumo. Kamahalan, hindi mo ba ako naaalala? Ako si Elder Sumo. Natarante si Elder Sumo nang makita niyang hindi siya nakilala ni Sulinir. Elder, hindi mo na kailangang magtanong. Nawala na ang alaala ni na Sister Linir at Xiaobai. Mahinahong sabi ni Xingju, na nakatayo sa likod ni Sulin. Nang umalangaw ang boses ni Xingju, halos lahat ng tao sa paligid ay nagulat sa mga salita ni Xingju. Maging si Elder Sumo, na nakaranas ng secular na mundo, ay may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kaibuturan ng kampo ng Heavenly Spirit Clan, nakaupo sina Xingju, Sulinir, Xiaobai, at Elder Sumo sa isang medyo lihim na palasyo. Si Xingju ay nakikipag-usap kay Elder Sumo, habang si Sulinir ay masunarang nakikinig sa kanila. Para naman kay Xiaobai, na hindi makapag-transform sa anyo ng tao, mahimbing itong natutulog sa tabi ni Sulin. Pagkatapos ng isang serye ng mga pag-uusap, sinabi na ni Xingju kay Elder Sumo ang tungkol sa kung paano niya nakilala sina Sulinir at Xiaobai, pati na rin ang nangyari pagkatapos noon, pati na rin ang kanyang layunin sa pagpunta sa Heavenly Spirit Clan. Buntong hininga, hindi ko inaasahan na mawawalan ng alaala ang prinsesa at ang Lord Sacred Spirit Clan. Kung hindi ka namin nakilala, ang aking munting kaibigan, si Xingju, ang aming Heavenly Spirit Clan ay nagdusa ng malaking pagkawala. Ako, si Sumo, ay gustong magpasalamat sa aking munting kaibigan, si Xingju, sa ngalan ng Heavenly Spirit Clan. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, tumingin si Sumo kina Sulinir at Xiaobai na may masakit na ekspresyon. Pagkatapos, bigla siyang lumuhad sa lupa at yumuko kay Xingju. Elder Sumo, hindi mo magagawa iyan. Ikaw ay isang senior na. Bahagyang nagbago ang mukha ni Xingju. Agad niyang tinulungan si Sumo na makatayo. Gayunpaman, naiintindihan ni Xingju ang mga kilos ng matanda. Pagkatapos ng lahat, bilang isang elder na tapat sa Heavenly Spirit Clan, natural siyang masasabik na makitang ligtas at maayos ang kanyang amo. Magpapasalamat din siya sa taong nagpoprotekta sa kanyang amo. Elder Sumo, maaari ko bang malaman kung ano ang nangyari noon para mahulog sa ganoong kalagayan ng Heavenly Spirit Clan? Nag-aalalang tanong ni Xingju pagkatapos kumalma si Elder Sumo. Pagkatapos ng lahat, ito ang pangunahing punto na gustong malaman ni Xingju. Sai, mahabang kwento. Mula nang mahiwagang bumagsak ang Spirit Eater Clan mahigit 100 taon na ang nakalilipas, mas naging mabilis ang pag-unlad ng ating Heavenly Spirit Clan. Nang ipanganak si Lin, ang ating Heavenly Spirit Clan ay nasa tuktok nito. Sa pamumuno ng ama ni Lin, at ng Panginoong Divine Spirit, ang ating Heavenly Spirit Clan ay isa ng buhay na maaaring magdulot ng takot sa anumang puwersa sa Sky Martial Continent. Gayunpaman, ang lahat ay nagbago ng husto 8 taon na ang nakakaraan. Isinalaysay ni Elder Sumo ang mga pangyayaring nangyari noon. Nang ikwento niya ang nangyari 8 taon na ang nakalilipas, naging komplekado ang kanyang ekspresyon. Makikita na ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa kanyang puso. 8 taon na ang nakakaraan, lahat ng bagay sa ating Heavenly Spirit Clan ay nagbago ng husto dahil sa pagdating ng isang misteryosong tao. Dahil din sa misteryosong taong iyon kaya ang ating Heavenly Spirit Clan ay naging kung ano ito ngayon. Nagpatuloy si Elder Sumo. Nang banggitin niya ang misteryosong tao, hindi niya naiwasang makuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Misteryosong tao. Anong klaseng misteryosong tao siya? Ano ang motibo niya? Nang marinig ni Xingju ang mga salita ni Elder Sumo, ang dati niyang kalmadong mukha ay agad na nabalisa. Mabilis niyang tanong. Iyon ay dahil masyadong sensitibo si Xingju tungkol sa pangalan ng misteryosong tao. Ang dahilan kung bakit siya tinawag na misteryosong tao ay dahil walang nakarinig ng kanyang pangalan sa kontinente. Ang isang tao sa kanyang lakas ay hindi dapat masyadong kilala. Kung tungkol sa motibo ng misteryosong tao, ito ay ang kayamanan ng ating Heavenly Spirit Clan, ang Saint Stone. Ipinaliwanag ni Elder Sumo kay Xingju. Ang santong bato na naman. Hindi mapigilan ni Xingju na sumimangot. Ang misteryosong tao na umatake sa lolo ni Yao Xinyan 10 taon na ang nakakaraan ay dahil sa Saint Stone. Ang misteryosong tao na umatake sa Heavenly Spirit Clan 8 taon na ang nakakaraan ay dahil din sa Saint Stone. Ito ay kapwa dahil sa santong bato at dahil sa misteryosong tao. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Xingju na ang tinatawag na misteryosong tao ay ang parehong tao. Malamang na ito ang taong naglipol sa Spirit Eater Clan noon. Alam din ng munting kaibigan na si Xingju ang tungkol sa Saint Stone. Bahagyang nagulat si Elder Sumo sa reaksyon ni Xingju. Bukod sa mga nakatataas ng Heavenly Spirit Clan, hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa Saint Stone. Nagulat siya na alam ni Xingju ang tungkol sa Saint Stone sa murang edad. Oo, alam ko ang 1 o 2 bagay tungkol sa Saint Stone. Ano ang nangyari pagkatapos noon? Hindi ba ibinigay ng Heavenly Spirit Clan ng Saint Stone sa kanya? Tumanggo si Xingju at nagpatuloy sa pagtatanong. Siyempre hindi.
Bagamat malakas ang taong iyon, nasa antas lang siya ng High Combat Emperor. Ang tanging bentahin niya ay mayroon siyang middle rank spiritual weapon. Gayunpaman, sa oras na iyon, parehong naabot ni Lord Holy Spirit at Lord Clan Leader ang level ng High Level Combat Emperor. Lalo na si Lord Holy Spirit, na na-stock sa High Level Combat Emperor sa daan-daang taon. Dahil doon, pareho silang nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa Battle Saint Realm. Dahil iisa lang ang Saint Stone, natural na hindi ito ibibigay ng ating Heavenly Spirit Clan sa isang outsider. Sa una, pagkatapos ng pagsasama ni Lord Clan Leader at Lord Holy Spirit, ang misteryosong taong iyon ay hindi magiging katugma ng Lord Clan Leader at Lord Holy Spirit kahit na mayroon siyang middle rank spiritual weapon para protektahan ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang ating Heavenly Spirit ang clan ay nagtataglay ng kakaibang bloodline power at ang mga ordinaryong tao ay hindi may kukumpara sa atin. Nagpatuloy si Elder Sumo. Paulit-ulit na tumango si Xingju nang marinig niya iyon. Tunay na makapangyarihan ang spiritual beast equipment ng Heavenly Spirit Clan. Maiisip kung gaano kalakas ang spiritual beast equipment pagkatapos ng pagsasanib ng dalawang high-level combat emperors. Gayunpaman, napagtanto namin na kami ay mali dahil ang taong iyon ay hindi isang ordinaryong tao. Mayroon din siyang kakaibang linya ng dugo. Medyo emosyonal si Elder Sumo habang sinasabi niya iyon. Kung hindi dahil sa pagkakamaling ito, hindi sana haantong sa ganito ang Heavenly Spirit Clan. Talaga-talaga na may kakaibang bloodline. Saang angkan siya nabibilang? Sa sandaling ito, medyo emosyonal din si Xingju. Kung ito ay isang taong may kakaibang bloodline, ang taong iyon ay malamang na miyembro ng isang sinaunang angkan. Hindi na makapaghintay si Xingju na malaman kung saang angkan siya kabilang. Ito ang Soul Eater Clan na misteryosong nawala sa Sky Martial Continent mahigit 100 taon na ang nakalipas. Lumamlam ang mga mata ni Elder Sumo. Ano? Ang Soul Eater Clan. Paano? Paano ito posible? Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay napuno ng mapuron na ekspresyon. Hindi maipaliwanag ang gulat sa kanyang mga mata dahil hindi niya inaasahan na magiging miyembro ng Soul Eater Clan ang misteryosong tao. Tama. Ito ang Soul Eater Clan. Walang pagkakamali. Tanging ang Soul Eater Clan lang ang nagtataglay ng kakaibang soul power dahil ang Soul Explosion ang pinakamalakas na teknik ng Soul Eater Clan. Sinabi ni Elder Sumo ng may lubos na katiyakan. Sa sandaling ito, si Xingju ay nasa ganap na gulo. Hindi niya maiugnay ang misteryosong tao na naglipol sa Soul Eater Clan sa Soul Eater Clan. Hindi niya maintindihan kung bakit aatakehin ng Soul Eater Clan ang sarili niyang clan. Hindi kaya ang misteryosong tao na umatake sa Soul Eater Clan, ang lolo ni Yao Xinyan at ang Heavenly Spirit Clan ay hindi iisang tao. Hindi kaya ang misteryosong tao ay survivor tulad ng aking ama. Sa ganitong magulong estado ng pag-iisip, ang pagpapatupad ay nagsimulang mabilis na ayusin ang impormasyon. Nais niyang magkaroon ng conclusion, ngunit ang konklusyong ito ay napakahirap matutuki. Kahit na nakakuha siya ng ilang mga pahiwatig tungkol sa misteryosong tao, ang misteryosong tao ay parang isang misteryo pa rin. Siya ay misteryoso pa rin gaya ng dati. Sa labanang iyon, ang aming clan leader ay hindi kalaban ng misteryosong tao. Gayunpaman, ang aming Heavenly Spirit Clan ay mayroon pa ring milyon-milyong clansmen. Sa kapangyarihan ng aming buong clan, ano ang dapat katakutan kahit na ito ay isang mataas na antas ng Combat Emperor? Sa kasamaang palad, haha. Hindi ko inaasahan na nakahanda na pala ang misteryosong tao. Nagtanim siya ng mga especially iya sa ating mga angkan at nagtago ng 12-12 taon. Isa pa, lihim siyang bumuo ng isang hukbong rebelde at nagrebelde noong araw na iyon. Naging sanhi ito ng aming mga angkan upang hindi ko kayang suportahan ang aming clan leader. Muling nabalisa ang ekspresyon ni Elder Sumo. Halos naunawaan din ni Xingju ang nangyari sa taong iyon. Tungkol naman sa tinatawag na hukbong rebelde, malaki ang posibilidad na sila ang puwersa ng Heavenly Spirit Palace na sumangkop sa tunay na muog ng Heavenly Spirit Clan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 405, isa pang mahiwagang tao. Pagkatapos noon, ang misteryosong taong iyon ay nagawang agawin ang Saint Stone. Gayunpaman, siya at ang clan leader ko ay parehong nasugatan ng husto. Nang matagpuan namin ang Lord Clan Leader, nasa bingit na siya ng kamatayan. Ang Panginoong Banal na Espiritu ay nasugatan din ng husto, at ang kanyang espiritual na enerhiya ay mabilis na naubos. Sa isang napakahalagang sandali, ginamit ni Lord Clan Leader ang kanyang huling kaunting lakas para tanggalin ang kontrata sa pagitan niya at ng Lord Sacred Spirit. Pagkatapos, gumawa siya ng kontrata sa pagitan ng Lord Sacred Spirit at Her Highness, gamit ang espesyal na paraan na ito para protektahan ang Lord Sacred Spirit. Buhay. Gayunpaman, nang matapos ang kontrata, ang taksil na hukbo ay talagang sumugod at gustong patayin ang Panginoong Banal na Espiritu. Sa kasamaang palad, ang aming lakas ay mas mababa sa kanila noong panahong iyon. Upang matiyak ang kaligtasan ng aming kamahalan at Panginoong Banal na Espiritu, dinala ng asawa ng lider ng clan ng aming kamahalan at Panginoong Banal na Espiritu, na ang lakas ay mabilis na nauubos, sa kontinente. Pagkalipas ng 6 na taon, walang balita tungkol sa asawa ng clan leader, Her Highness, at Lord Sacred Spirit. Noong una, inakala namin na sinalubong sila ng kamalasan.
Gayunpaman, hindi namin inaasahan na ang Her Highness at Lord Sacred Spirit ay buhay pa. Para sa aming Heavenly Spirit Clan, ito ay simpleng blessing in disguise. Sa pagtatapos ng kanyang pagsasalaysay, hindi maiwasan ni Elder Sumo na tumingin muli kay Sulin. Puno ng pananabik ang kanyang titig. Ito ay isang tingin ng pag-asa. Sa sandaling ito, ibinaba ni Sulinir ang kanyang ulo at nanatiling tahimik ng mahabang panahon. Hindi niya maiwasang maikuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Kinagat niya ang ibabang labi gamit ang mapuputing ngipin at dalawang agos ng luha ang damaloy sa maganda niyang pisngi. Bang! Biglang tumayo si Sulinir at tumakbo palabas ng palasyo. Ang biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ni na Xingju at Elder Sumo. Pagkatapos, tumalikod si Xingju at sumunod na malapit sa likod niya. Huhu! Sa sandaling ito, sa isang malayong sulok sa labas ng palasyo, si Sulinir ay nakaupo doon at umiiyak sa sakit. Ang kanyang malungkot na pag-iyak ay madudurog ang puso ng sinuman sa pamamagitan lamang ng pakikinig dito. Rainier, anong meron? Tahimik na naglakad si Xingju papunta sa gilid ni Sulin at nag-aalalang nagtanong habang hinahaplos niya ang kanyang buhok na puti niebe. Plop! Wo! Biglang tumalikod si Sulinir at itinapon ang sarili sa yakap ni Xingju. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Xingju na ang buong katawan ni Sulin ay nanginginig ng marahas. Makikita kung gaano siya kaemosyonal. Rainier, anong problema mo? Kung meron man, sabihin mo lang kay Kuya Xingju. Nang makitang ganito si Sulin, naging abnormal din ang kaba ni Xingju. Kuya Xingju, ako. Noong una akong nagising, bukod kay Xiaobei, may isang batang babae din sa tabi ko. Nakahiga siya sa tabi ko na puno ng mga sugat. Natakot ako sa dugo niya sa katawan. Kahit na may malabong ngiti sa labi niya, kahit kakaiba ang pakiramdam ko sa kanya, natatakot pa rin ako. Kaya, sa oras na iyon, niyakap ko si Xiaobei at iniwan siya. Pero, ngayon ko lang nalaman na namatay ang babae para protektahan ako. Kaya, nanay ko siya, wuwu. Kuya Xingju, galit ako sa sarili ko. Dahil sa kaduwagan ko, iniwan ko talaga ang katawan ng biolohikal kong ina sa ilang sa loob ng halos 6 na taon. Galit na galit ako sa sarili ko. Sabi ni Sulinir na may nanginginig na boses. Puno ng sakit at panghihinayang ang boses niya. Rainier, hindi mo ito kasalanan. Bata ka pa noon, at nawalan ka ng memorya. Wala kang maalala. Hindi mo talaga kasalanan. Kung ibang tao, ginawa rin nila. Nang marinig ang mga salita ni Sulinir, nakaramdam si Xingju ng hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang puso. Pagkatapos, sinimulan niyang aliwin si Sulin. Matapos siyang aliwin ni Xingju sa loob ng isang buong oras, sa wakas ay bumuti ang mood ni Sulin. Brother Xingju, gusto kong pumunta sa Boundless Sea Domain para hanapin ang katawan ng aking ina. Pagkatapos panasan ang kanyang mga luha, dahan-dahang itinaas ni Sulinir ang kanyang ulo. Oo, kapag natapos na ang mga bagay dito, babalik ako sa iyo. Nang makita ito, mataimtim na sinabi ni Xingju. Ha? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang maputlang mukha ni Sulinir sa wakas ay nagpakita ng malabong ngiti. Pagkatapos noon, hindi na pinabalik ni Xingju si Sulin sa bulwagan. Sa halip, pinabalik niya siya sa silid na inayos ni Elder Sumo para makapagpahinga siya. Pagkatapos ayusin si Sulin, bumalik si Xingju sa bulwagan. Munting kaibigan na si Xingju, okay lang ba ang kamahalan? Sa sandaling ito, si Elder Sumo ay sabik na tumatakbo pabalik-balik sa bulwagan. Nang makita niyang bumalik si Xingju, sabik siyang pumunta sa harap at nagtanong. Ayos lang siya, Elder Sumo. Pag-usapan natin kung paano tutulungan si Xiaobei na mabawi ang lakas nito. Pagkaupo ni Xingju, dumiretso siya sa punto. Bago ito, sinabi na ni Xingju kay Elder Sumo ang tungkol sa layunin ng kanyang paglalakbay. Malinaw din niyang sinabi kay Elder Sumo kung paano tutulungan si YT na mabawi ang lakas nito. Ito ay upang gamitin ang kayamanan ng Heavenly Spirit Clan, ang Spirit Dissolving Water, upang pasiglahin ang lakas ni Xiaobei. Ito ay tulad ng sinabi mo. Ang tubig na natunaw ng espiritu ng ating Heavenly Spirit Clan ay talagang makakatulong sa Panginoong Banal na Espiritu na mabawi ang isang bahagi ng kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, nawalan siya ng lakas dahil siya ay nasugatan ng husto, ngunit hindi siya tunay na baldado. Gayunpaman, ang problema ngayon ay ang Spirit Dissolving Water ay nakaimbak sa Heaven Spirit Palace. Ang lugar na iyon ay inookupahan na ng mga traidor, at dahil sa pagpapakain ng Spirit Dissolving Water, ang kanilang lakas ay mas malakas kaysa sa atin. Sabi ni Elder Sumo na may problemang ekspresyon. Kung gayon, sa mga taong sumasakop sa Heaven Spirit Palace, sino ang pinakamalakas at sa anong antas? Mataimtim na tanong ni Xingju. Sa totoo lang, noong pinatay ang Patriarch, dinala ng asawa ng Patriarch ang Palace Lord at Lord Sacred Spirit. Upang ipagtanggol ang dignidad ng Heavenly Spirit Clan, nakipaglaban kami ng buhay at kamatayan laban sa mga taksil. Sa labanang iyon, ang bahagyang mas malakas na elder ng Heavenly Spirit Clan ay napatay lahat, at ang pinuno ng rebeldeng hukbo ay matagal nang pumanaw. Ang pinakamalakas na tao na kasalukuyang sumasakop sa Heavenly Spirit Palace ay isang pangkaraniwang junior ng aming angkan. Sabi ng Heavenly Spirit Clan. Sa pagpapakain ng Spirit Dissolving Water, siya ay nasa antas lamang ng low-level combat emperor.
Kung hindi dahil sa katotohanang napatay ang aking espiritong hayop sa labanang iyon, hindi ako matatakot sa kanya. Sinabi ni Elder Sumo na hindi sinasadya. Kung low-level combat emperor siya, punta ako. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Sumo, ngumiti si Xingju at sinabi. Munting kaibigan na si Xingju, hindi mo dapat gawin iyon. Ang lakas ng Heavenly Spirit Clan at ang kanilang espiritong hayop ay hindi dapat maliitin. Kahit na ang iyong lakas ay pambihira, masyadong mapanganib para sa iyo na labanan sila ng mag-isa. Nang makitang gustong sumulong ni Xingju, mariing tumutol si Elder Sumo. Elder Sumo, huwag kang mag-alala. Ako, si Xingju, ay palaging gumagawa ng mga bagay ng may katumpakan. Tiyak na hindi ko itatapon ang aking buhay ng walang kabuluhan. Habang nagsasalita si Xingju, hindi niya maiwasang pakawalan ang espiritual na presyon ng purple gold armor sa kanyang katawan. Ito ay talagang isang espiritual na sandata. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Elder Sumo kung bakit si Xingju ay napakatiwala. Kung may espiritual na sandata si Xingju, maaaring hindi siya matalo sa mga tao ng Heavenly Spirit Clan. Sai, dahil iyon ang kaso, hayaan ng matandang ito na samahan ang maliit na kaibigan na si Xingju. Biglang, sabi ni Elder Sumo nang nakangiti. Walang oras na dapat sayangin. Elder Sumo, bakit hindi tayo kumilos ngayon? Nang makitang pumayag si Elder Sumo, hindi na nakapaghintay si Xingju at tumayo. Haha, naiinip talaga ang little friend na si Xingju. Pero ayos lang din. Little friend Xingju, sumunod ka sa akin. Nang makitang naiinip na si Xingju, walang magawa si Elder Sumo na umiling. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang manggas at lumitaw ang isang hadlang na humantong sa isang dimensional na espasyo. Nang makita iyon, sumunod si Xingju sa likuran niya. Ang Heavenly Spirit Palace ay ang punong tanggapan ng Heavenly Spirit Clan sa nakaraan. Sa kasalukuyan, ito ang lugar na inookupahan ng hukbong rebelde. Ito ay isang grupo ng mga kahangahangang palasyo. Ang mga palasyo ay matatagpuan sa mga bundok, ngunit sinakop nila ang lahat ng kabundukan. Ang laki ng mga palasyo ay kamangha-mangha. Sa gitna ng Heavenly Spirit Palace ay isang napakarilag na bulwagan. Sa kailaliman ng bulwagan ay isang napakagandang lawa. Ang lawa ay napuno ng madilim na berdeng tubig na puno ng espiritual na enerhiya. Ito ay ang espiritual na tubig na itinuturing ng Heavenly Spirit Clan bilang isang buhay na nilalang. Ito ay isang kamangha-manghang bagay na maaaring makatulong sa Heavenly Spirit Clan na mapataas ang kanilang lakas. Ito ang kailangan ni Xiaobai para mabawi ang lakas nito. Sa sandaling ito, isang napakarilag na salo-salo ng awit at sayaw ang ginaganap sa bulwagan. Halos 100 magagandang babae mula sa Heavenly Spirit Clan ang nagsusuot ng mga damit habang sumasayaw sila sa entablado sa gitna ng bulwagan. Sa pangunahing upuan ng bulwagan, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang may hawak na dilag habang natutuwa sa kanta at sayaw sa harapan niya. Siya ang kasalukuyang master ng Heavenly Spirit Palace, ang Heavenly Spirit Clan Sume. Panginoong Patriarch, ito ay masama. Gayunpaman, habang nag-e-enjoy si Sumeng sa eksena, isang figure ang biglang sumulpat sa bulwagan. Sa sandaling iyon, napuno ng gulat ang mukha niya. Bastard, ano bang pinagkakaguluhan mo? Hindi nasisiyahan si Sumeng na biglang nasira ang kanyang kalooban. Panginoong Patriarch, nasira na ang defensive barrier ng Heavenly Spirit Palace. May pumasok. Tila medyo nataranta ang messenger nang tumama sa kanya ang mabangis na tingin ni Sumeng. Wika niya sa nanginginig na boses. Dapat itong matandang bastard na iyon, si Sumo. Maraming beses na akong nagdeklara ng digmaan sa matandang bastard na iyon, ngunit hindi siya naglakas loob na sumagot. Anong klaseng lakas ng loob ang nakain niya ngayon para pumunta rito? Pero ayos lang, sisiguraduhin kong hindi na siya babalik ngayon. Matapos marinig ang mga salita ng lalaki, si Sumeng ay hindi nagpakita ng kahit kititing na pahiwatig ng takot. Sa halip, tumayo siya na punong-puno ng hanggarang pagpatay. Maaari niyang hulaan kung sino ang makakasira sa hadlang ng Heavenly Spirit Palace. Maaring si Elder Sumo lamang, na dating elder ng Heavenly Spirit Clan. Napakayabang. Gusto kong makita kung paano ka makakasigurado na hindi na tayo babalik. Gayunpaman, nang marinig ang boses ni Sumeng, biglang umalangaw ang paputok na dagandong ng isang lalaki. Ang biglaan at hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagkagulat ng lahat sa bulwagan. Iyon ay dahil nabigla silang matuklasan na hindi iyon boses ng isang matandang lalaki. Sa kabaligtaran, ang gayong malakas na boses ay parang isang binata. Sino ta? Sa sandaling iyon, si Sumeng, na dating walang takot, sa wakas ay naging seryoso. Yung taong gusto ang buhay mo. Nang matapos magsalita si Sumeng, umikot ang espasyo sa gitna ng bulwagan. Pagkatapos, lumitaw ang dalawang figure. Sila Xingju at Elder Sumo.